Puspusan na ang dredging operations ng lokal na pamahalaan sa Marikina River. Iniiwasan kasi nilang maulit ang trahedya noong Bagyong Ondoy. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Kabado si Gloria. Tag-ulan na naman kasi at nakatira siya malapit sa isang creek sa Tumana, Marikina na binabaha sa tuwina na inaabot hanggang ikalawang palapag ng bahay nila. Dalandala na po kami nung mangyari yung Ondoy. And secondly, pagbaha talaga na wala namang bagyo. At pangatlo, yung nangyari sa Ulysses. Kaya mga importanteng gamit tulad ng damit, dokumento at gamot nakahanda na. Pangunahing binabantayan ng Marikina LGU ang Marikina River tuwing panahon ng tag-ulan. Isa kasi ito sa nagiging basehan nila kung magpapatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. First alarm kapag umabot ng tubig sa 15 meters. Pinaghahanda ang mga residente. Second alarm sa 16 meters. Kailangan ng lumikas. Third alarm sa 18 meters of forced evacuation. Patuloy ang dredging operation sa Marikina River. Mula 70 meters, lumawak ang ilog hanggang 100 meters. Lumalim din ng 20 meters na ngayon. Nagpatupad din ng slope protection project upang maiwasan ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog. Upang maiwasan ang trahedya noong 2009, umapaw ang Marikina River noong Bagyong Ondoy na ikinalubog ng buong lungsod. Samantala nakahanda na rin ang Quezon City sa panahon ng tag-ulan. And as of now, we have 10,049 DRRM personnel who are trained for these disasters. Meron kaming 24-hour na monitoring, centralized to, meron kaming emergency operations center na nasa City Hall, and then naka-preposition ng mga rubber boats at mga iba pang rescue materials. May drainage master plan din ang Quezon City. Natukoy na rin ang 6 na permanent evacuation centers kabilang ang Barangay Paraiso, Barangay Bagong Silangan, Barangay Loyola Heights, Barangay Sikatuna, West Fairview at Santa Lucia. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.